Okay po, hindi po, short message po para sa atin lahat from the Lord. I entitled this sermon, Finishing Well, a Life Poured Out. As yung tubig, pour, tak-tak talaga. Ganyan po kasi nakita ko yung buhay ni Papa. Kasi tak-tak sa paglilingkod sa Panginoon. So, ngayon gabi po, hindi tayo nag-gather dito dahil sa emergency. Hindi tayo nag-gather dahil sa takot. Nagtipon po tayo dito ngayon dahil sa isang buhay na ibinuhos para sa Panginoon. Okay? May mga service na celebratory, may mga service na revival, pero may mga sandali na ganito na tahimik, medyo mabigat, pero banal. Parang si Moses nang sabihan siya ng Diyos, take off your sandals for the place where you are standing is holy ground. So tonight, this house is holy ground. Sabi ko din kanina. Kaya let's recognize the presence of the Lord in this place. Even po sa mga nasa online, alam ko po ang presensya ng Panginoon ay abot na abot sa inyo. Hindi ito tungkol sa pagkatalo ng katawan. Ito ay tungkol sa pagtatapos ng isang takbuhin. Sa loob ng maraming taon, si Papa ang nag-preach, siya ang nagko-communion, siya ang nag-pray para sa may sakit, siya ang nagtatayo ng mga simbahan, pero ngayong araw, tayo naman ang maglilingkod sa Kanya. Hindi ito goodbye service, ito ay Thanksgiving service. Thanksgiving for a life fought well, Thanksgiving for faith kept strong, Thanksgiving for a race faithfully finished. At habang tayo po ay nandito, hindi tayo umiiyak na parang walang pag-asa dahil ang Panginoon na tinanggap niya noon, siya rin ang Panginoon na sasalubong sa Kanya. Tonight, we honor a servant. Tonight, we honor a father. Tonight, we honor a life poured out. Na bilang isang Kristiyano, isa pong magandang ehemplo ang ating tatay, ng ating pastor, ang ating Reverend Nestor Narvacan, sa paglilingkod sa Panginoon. Sintak-tak. Kaya nga ang kanyang katawan ay naging ganyan. 1 Timothy 4:6-8, basahin po natin ang ating future pastor, ay magbabasa po ng ating verse ngayon. Lakasan mo na ka. So po, meron po tayong dito yan. And sa online po, pwede po tayong makibukas. Kung marami po, pwede makasarap po. And sabi po sa 2 Timothy chapter 4, verse 7, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Amen. And that is the verse for today. Ito po yung itatak sa inyo ako sa bisita. So ito po, again, I will repeat it again, I'll read it again. 2 Timothy 4, actually 6-8. Sabi dito, for I am already being poured out like a drink offering. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Nung kanina, sinabi ko to kanina kay Papa, itong verse na ito. Pagka pinapaalala ko sa kanya yung verse, binabasa ko yung simula, o sinasabi ko yung simula, siya yung tinatapos niya. And I remember din, nung binabasahan ko siya ng Psalms 23 doon sa hospital, yung simula lang ng sentence yung binabasa ko, tinatapos niya. At in fairness, partida, King James Version at sa kanya, ako NIV. So may mga die, mga daw, mga gano'n. Oo, yan kasi, syempre, ako young generation. King James Version, ako Pinoy version. Okay. So, ito pong binasa natin sa 2 Timothy 4:6-8. Si Apostle Paul, the Apostle, ay nagsalita nito habang malapit na siyang kunin ni Lord. Siya dito, si Apostle Paul, hindi siya takot, hindi siya bitter, hindi siya humihingi ng extension. He was ready, parang si Papa. Diba? Na gusto pa natin ipadialysis, gusto pa natin ilaban, pero aramdam na ni Papa, hindi siya humihingi ng extension. He was ready. Ganon din po si Paul, dito sa time na ito. Kaya, mababasa natin, first point, na nakalagay doon sa verse, I have fought the good fight. And our Papa fought. Hindi lang laban sa sakit, kundi laban para sa souls, laban para sa gospel. Ano yung souls na yun? Yung pilit niyang sinasyaran ng mga tao na hindi nakasyaran-syaran, hindi na lovable, pilit niyang niyayakap. Yung mga anak niya na ilang beses niya pinagsasabihan at wala nang tayong nagawa, pinag-pray na lang. At salamat sa Panginoon. Dahil again, we are here. Dahil ito ang nilaban ni Papa sa atin, yung salita ng Panginoon, yung gospel. Laban para sa gospel. Kaya nag-request siya. Kaya alam niyo po, mapalad tayong lahat na nandito ngayon. Kasi ito yung gusto ni Papa, marinig natin yung gospel. Maniwala tayo sa Diyos, isabuhay natin ang laman ng Biblia. So laban para sa 23 churches na naitayo ni na Papa at ni na Mama. Yan ang kanyang I have fought the good fight na sinasabi niya. Hindi lahat ng fight ay physical strength. Ang pinakamalakas na laban ay spiritual endurance. Si Papa po, you fought well. And we are so proud of you. At pag nakausap mo na si Lord harapan, proud na proud sa iyo. Pangalawa, sabi nyo sa verse, I have finished the race. Ang Greek word po for finish is teleo. Ibig sabihin, to complete, to accomplish, to bring to its intended goal. Na ibig sabihin, hindi lahat ng tao natatapos ang calling nila. Pero si Papa, he planted churches, he discipled people, he raised leaders. At damang-dama ko po yan.
every time na may makausap ako mga leaders, mga pastors, no, nakaka-proud pag sinabi nila, naging pastor ko si Papa mo. So, he raised children who serve the Lord. So, and isa po ako sa na-disciple ni Papa. At ngayon, patuloy na nabili ko sa Panginoon. And I know, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. All of us ay may calling. Hindi naman ang calling, hindi naman puro pagpapastor yan. Pwedeng to just go in the church and help the church or help the young generation, yung mga anak natin, hilid natin sa pangalan ni Jesus. No? Kasi doon tayo pinalaki ng ating mga magulang. So si Papa have finished the race. The race was not short, it was fruitful. Pangatlong paalala, sa verse na nakuha natin kanina, I have kept the faith. Ilang stroke ka pa? Apat? Ano ba ano? Anim na. Mas marami pa sa anim. Multiple siya kasi. Multiple. At yung isa, multiple. Napakarami. Okay, number 3, I have kept the faith. Sa multiple stroke, ang bihira, nakakatawa pa. Sa paralysis, sa pagod ng katawan, sa body weak, but faith did not. No? Hindi siya nag-backslide, hindi siya nag-quit kay Lord. He kept the faith. Siguro makapansin ng mga nandito, kasama ni Papa, tahimik lang si Papa, walang ginagawa. Pero alam ko si Papa, nasa espiritu niya, nag-i-intercede yan, nag-iisip niya, very sharp ang memory niya. Pag kinakausap ko siya, paano naalala mo sila kung ganyan, bigla siyang naiiyak. Kasi daman-daman niya pa rin yung passion. Amen? Yung passion ng bunga ng pananampalataya. Amen? Can I hear amen? Amen. And then, a gentle word about letting go. May panahon na ang pagpapagaling ay miracle. May panahon din na ang miracle ay rest. And sabi sa Revelation 14:13, blessed are the dead who die in the Lord, for they will rest from their labor, for their deeds follow them. Papa is not quitting, hindi siya nag-quit. He is trusting. Ang laki ng tiwala niya sa Panginoon. So, at yun sana po tayong lahat. And I always say, no, sa mga members namin, kapag ka dumating, kung ikaw Kristiyano ka, kapag ka dumating ka na sa point na parang ready ka na, kahit anong mangyari sa'yo, tanggap mo lahat, kahit mawala ka dito sa mundo. Hindi po takot mamatay. Kung hindi ka natakot mamatay, yun, naramdaman mo na yung joy ng salvation. Sigurado ka na sa salvation mo sa Panginoon. Amen. At si Papa po, ay ganon, he kept the faith. Hindi ito surrender sa sakit, ito ay surrender sa sovereignty ni Lord. No? At ang mensahe natin kay Papa ngayon, Papa, you taught us how to preach. Hindi lang po ako bilang pastora na nag-preach, kundi tayo, if we will see our friends, kinakausap natin, pinag-prepare natin, iyayaya natin sa church. We're preaching the gospel. Sabi nga, ang gospel daw ay hindi 4, yan ay 5. At ang pang-5 ay ikaw yun. No? So, our Papa taught us how to preach. Papa, you taught us how to pray. So, kayo ni Mama, tinuruan mo kami mag-pray. Kaya nga ayaw namin sa hospital. Kasi in Jesus' name lang gumagaling. Eh, mga anak ko hindi lumaki sa hospital. Talagang nilalaban ko yan sa prayer. And now you are teaching us how to finish well. Kung bihira ka. No? Tinuturuan mo kami how to finish well. Kung ako din ay dadating sa ganitong punto, ito rin ang gusto kong gawin. No? And when the time comes, heaven will not say, he suffered long. Heaven will say, well done. Well done. Good. And faithful servant. Yun ang sasabihin ng ating Panginoong Jesus. So this time po, ang hindi ni Papa, he fought a good fight, he finished the race, and he kept the faith. At sa gabing ito, hindi tayo magtatapos ng, hindi po tayo magsusurrender ng buhay natin sa Panginoon. So, may mga struggles tayo, may mga kanya-kanya tayong buhay, na minsan dumadating sa times na hindi na tayo nakikita-kita dahil sa bigat ng mga challenges. But if we will surrender everything to the Lord, ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon, katulad ng gustong mangyari sa atin lahat ni Papa, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At buhay dito sa lupa na patuloy na lalaban sa ating po pananampalataya. So this time po, we will do what believers have done for generations. Before Jesus faced the cross, He broke bread. I read na po ng ating Santa Cena. Our Papa has broken bread for so many people for decades. And today we break bread with Him. Ang pinakang magandang gawin na ginagawa niya for how many years. At ngayon pa, dahil ito yung request mo, salamat dahil request mo ito. So, isa sa pinakamagandang symbol na pinapaalala sa atin that Jesus died for us. Huwag natin kakalimutan yun. Huwag natin kakalimutan yung sacrifices ni Lord para sa kaluluwa ng bawat isa sa atin. Huwag natin kakalimutan maglingkod sa Kanya. Huwag natin sayangin yung binigay na buhay sa atin ng Panginoon, ang Kanyang kamatayan sa cross.
Sige po, sa mga nanonood po ngayon, if you want to join us, you can have juice or water, kung meron po kayong tubig, or kahit kape, anything. No, ipapipray po natin yan. That is the symbol of the blood of Jesus. And any bread po, no, na matutunin nyo, na symbolizes the body of our Lord Jesus Christ. Sige po, i-distribute natin. Sama ko muna ang kakainin, bago ko muna ang inumin. 1 Corinthians 11, 23 and 26. The Lord Jesus on the night He was betrayed took bread. The bread. Sige po, taas natin ang bread. Papa, this bread represent the body of Christ broken for us. Your body may be tired, but because of His broken body, there is a glorified body waiting. Amen. So, kainin po natin ang tinapay. Thank you, Jesus. This cup represent the blood of Jesus poured out for forgiveness. Papa has poured out His life like a drink offering. But today we remember the greater pouring, the blood of Jesus that secured eternal life. Sabay-sabay po natin inumin. Manalangin po tayo. Let's pray. Let's pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, we thank you, Panginoon, sa katawan mo, sa dugo mo, Panginoon, na umaga sa cross, Panginoon. Lord, para sa amin, para iligtas kami, para gumaling kami, Panginoon, sa aming mga karamdaman, para matanggal ang mga curse, Panginoon, ang mga tinanim ng kaaway na na-adapt namin, Panginoon, sa mundong ito. Kaya, Lord God, as a family, we want to surrender our lives to you. Lord, hindi nasasayang ang dugo mo, hindi nasasayang ang katawan mo, Panginoon. Lord, ang Espiritu mo, ang sistema mo ay nananangan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Father, we continue to declare salvation in this family, Panginoon. Lord, i-restore mo yung passion namin, Lord God, to serve you. I-restore mo, Panginoon, yung prayer life namin, yung devotion namin, yung time namin sa iyo every Sunday. Lord, i-restore mo, Panginoon, yung mga tinanim ng aming magulang, Panginoon, especially ni Papa, yung mga prayer niya para sa amin na sinasabi niya rin, Panginoon, in Joshua, as for me and my house, we will serve you. And right now, Lord, nag-aalay po kami ng panalangin sa aming tatay. Lord, thank you for the life of your servant. Thank you for the churches planted. Napakadaming church, Panginoon, na tinanim ni Papa. Salamat sa mga kaluluwa, Panginoon, na save sa amin. Salamat sa mga tao na nagpa-disciple, Lord, na ginamit mo ang aming tatay, Panginoon. Salamat, Lord, dahil naibuhos niya ang kanyang time na minsan, Panginoon, kami din naghahanap ng time para sa Kanya. Pero Lord, naunawaan namin na Ikaw, Panginoon, ang sinusunod ng aming Ama. Kaya Lord, alam namin, lahat ng time ng aming tatay, Panginoon, Lord, hindi nasasayang, Panginoon. Lahat ng prayers niya, Panginoon, hindi nasasayang, God. Thank you for the soul saved. Thank you for faithfulness through suffering. Thank you, Lord. If healing comes, we will praise you. If rest comes, we will still praise you. Lord, we entrust, Papa, into your hands. Lord, may your will be done, Panginoon, sa buhay ng aming tatay, Panginoon. We surrender, Lord God, His life to you, Panginoon. Lord, alam namin, pag dumating ang time, nahaharap siya sa iyo, Panginoon. Lord, mararanasan niya ang pinakamasarap na pakiramdam bilang anak mo. Lord, alam namin, Lord God, lahat ng ginawa mo sa Kanya at lahat ng effort na ginawa niya para sa iyo, hindi nasasayang kami. Kasi kami po ang tumatamasa ng blessing, Panginoon. Lahat ng labor ni Papa, Panginoon. Lord, lahat ng yun, Lord God, ay naging blessing para sa aming buong pamilya. Kaya, Lord, hindi mawawala si Papa sa aming puso. Ano man ang karamdaman niya ngayon, Panginoon,
Katulad ng ginawa mo kay Moses, kay Peter, Lord God, bago mo kinuha, pinagaling mo, Panginoon. Kaya si Papa, Lord God, ay patuloy nagagaling, Panginoon. He will receive your complete healing in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ibuka pa natin sila.